Magandang umaga mula dito sa Amerika. Ito po sa inyong Fair Lady Maharlika. Dito sa Bulwagang Pambalitaan, actually Bulwagang Pamboljakan. Ayan, so nandito na tayo sa ating segment ng samot-saring balita mula sa mainstream media, mga kasinungalingang balita na ating buboljakin. Ayan, si Diana Diagan Palangga, you're always with me. I love you for being here. Thank you so much. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika para magkaroon ng $20 free credit sa inyong unang padala. Kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, UK, and of course, sa Canada. Ayan, binabati ko mga palangga ko sa Canada. Hello, at sa Amerika, sa Germany. Sarap mabuhay. Nang walang ninanakaw. Maverick Benzon, mga hi Bada Maharlika, balitang Genemes, mga balitang Jotang Genemes. Yeah, that's right. Ma'am Arcila Sinea, new member, thank you. I would like to say thank you. A million thanks sa aking 200 or so subscribers, paid subscribers. Tama ba? Hindi tama ba? Paid or, subscribers kasi they're paying. Ayan, si Tekla and Lati Vlog, thank you so much. Maraming salamat sa inyo dahil nandiyan kayo at you can also subscribe sa ating Maharlika Network. Nandiyan po ang ating link sa baba sa legitimate account natin dahil pilit na ginagaya ni Lisa Smugs para kayo ay maligaw kapag kayo ay may mga issue na panglipunan. Kaya naman mag-email kayo sa Maharlika Network at protonmail.com. Okay, so tuloy-tuloy na natin ang ating mga balitang buboljakin. Tanggalin mo natin si protonmail.com. Okay. Eto na siya. Handa na ba mga hitad? Okay. Mag-comment ako. Miss Sarah, Ram, Zorro, you're there. You're always there. Okay, natuloy na natin ang balita. Okay, Doki. Ay, nako. Ngayong araw na ito ay Pebrero 19. Ang oras ay ganap ng tutut! Alas 6, alas 8 sa inyo. Ayan, New York Times, 9 a.m. Okay, New York Times pala. Times is the dyaryo. Okay? LA Times, 6 a.m. Okay. Masarap gumising ng maaga. Ang alindog ko, buhay na buhay. Okay, so si Zovaida Paredes, tuloy ang balita, madam. Okay, Pebrero 19. Chris Aquino, Namboljak, pumalag sa nagsabing masama daw ang kanyang pag-uugali. Mag-comment nga kayo dyan, mga hitad. Okay? Hindi napigilan ng Queen of Chlamydia. Ay, sorry. Ba't ito yung sinulat nito? Queen of Chlamydia, sarao. Ay, yung naghatid sa akin ng balita. Hindi mapigilan ng Queen of all media na si Chris Aquino na sagutin ang isang netizen na nagsasabing karma raw ang dahilan. Kaya ito ay may malubhang karamdaman. Sa kanyang Instagram post kung saan nagbigay pugay siya sa kanyang yumaong Dreamscape Entertainment head na si Deo Endrenal, ay may isang netizen ang nag-comment ukol sa kanyang iniindang sakit. Komento ng netizen, masama kasi ang ugali mo, Chris, kaya rin siguro nakakarma. Char. Yun po ang sabi. Ano ang comment ninyo? 10 p.m. Hong Kong time? Si Sarah, Rebecca? Okay, ano mga time niyo dyan? Batiin ko kayo. Hindi naman pinalagpas ng ni Chris ang mean comments ng naturang netizen. Ay, nako Chris, ayan ka na naman eh. Pinagtatanggol ka na nga eh. Naawa na nga yung taong bayan sa iyo eh. Sagot ni Crazy, obviously not as awful as yours because I've made a conscious effort to not judge people. I've never met nor had a personal encounter with. Alam mo, ano to si Chris, ito yung nakakaawa, nakakaawang, nakakaawa at nakakainis. You know what I mean? You know what? Aryan, kapag ang tao ay malapit ka na sa bingid ng alanganin, you don't have time na makipagbardagulan o makipagbuljakan. You just ignore them. You cannot control people's opinion, people's bullying or whatsoever unless na hindi mo ilalagay
ang iyong mga personal na buhay sa social media. Kung hindi ka magsasabi na ito, ganun-ganon, kasi ibang may mga sakit, ay pinili nila maging private sila. So, walang magko-comment, private ka eh. Kung itatago mo yung, excuse me, kung itatago mo, let's say, kung ano man, Chokchakan Blues, di ba? Kung katulad ka ni Smugs na itinago yung kanyang Junakis at pumunta dun sa Shepherd, di ba? Sa Good Shepherd, nagpaalaga sa mga madre nung siya ay na-jaundice, ayon sa ating source, nung mga panahon na yun, wala namang social media. So, bakit true nakakaawa na nakakainis nilang manahimik, sabi ni Arcelia. Ayun na nga, Arcelia Zinea. Ma'am, may sakit ka na nga. Why you spend your time sa social media? We all know that social media is only for tough people like me and you. You know, kung ayaw mo nang may masasabi sa yung tao, just keep your mouth shut, manahimik ka, i-enjoy mo yung buhay mo. At sa tulad sa atin, we can enjoy both. Na-enjoy natin kasi at the same time, nakakatulong tayo sa pagbuljak sa mga demonyo. Kaya kung ayaw mong kaladkarin ang buhay mo sa social media, na ikaw may ganito, may bago kang jowa, may sakit ka, itahimik ka. Diba? Ganun lang yun. Tuloy natin balita. Galit na naman eh. Di talaga makalimutan si Medusa Butod, sabi ni Ram. Of course, Ram. Nasabi na. Ayon pa kay Chris, illness is not karma. It's God's way of using my trials to show that faith does heal in His time. Wishing you peace. Wishing you peace. Alam mo, ito, yung mga pagsagot-sagot mo, illness is smart karma. Is it karma? It's God's way. Naniwala ba kayo doon? Na I think depende, no? Depende sa tao. Pero pwede rin tama. Kasi ako tinatanong ko rin ang Diyos eh. Di ba? Bakit nangyayari ito sa mga bata, na mga inosente, wala namang ginawang kasalanan. So somehow, she's right. Pero, you know what? Minsan magtataka ka. Yung mga mabubuting tao, mabilis na namamatay. O tingnan mo nga si Enrile, buhay pa. 100 years old pa. Pwede nga naman. Di ba? Skeleton na si Chris, sabi ni Aryan. Well, no, gusto niya palagi siya pinag-uusapan, sabi ni Miss G. Okay, Chris. Okay? Nagpaawa ka na eh. Nang isang araw naawa na nga ako sa'yo bilang nanay. Nagpinipray nga kita eh. Sa totoo lang, pinagpray ko siya. Kasi may mga anak siya, di ba? Dahil yung mga anak niya, inundado na si Joshua, di ba? Kailangan siya. Si Bimbi, kailangan siya. From the bottom of my heart, sino ba tayo, di ba? Na mangdurog na madurog ng taong dapang-dapa na. Bakit pa? Wala nang point. Pero bakit ka pa nakikipag-away? Di ba? Manahimik ka na lang, magpagaling ka. Di ba? Nandiyan ka saan ka ba? Dito lang siya eh. Dito lang siya sa Southern California. And really is a good example of bad grass never dies, sabi ni Laboy. Dami. Tama nga palangga. Okay. Tila binura ng netizen ang kanyang negatibong komento matapos siyang sagutin ni Chris. Hanapin ko nga mamaya. Kahapon lang ay ipinagdiwang ni Crazy ang kanyang 53rd birthday kung saan matapang niyang ibinahagi sa publiko ang lumalalang karamdaman. So ano to emotional appeal, Chris? Matapang ka pala eh. Bakit itong mga taong ito pinagpapapatulan mo pa? Hindi ganyan ang signs ng pagiging matapang. You don't spend your time, just texting. Yung ini-scrutinize mo lahat ng mag-comment sa'yo. My God, lalo mo lang pinalalala ang sakit mo. Ano ang sabi ng doktor sa'yo? Ano ang doctor's advice? Kahit hindi ko alam kahit hindi ko narinig yung sinabi ng doktor, magpahinga ka. Kumuha ka ng maraming lakas, mag-focus ka sa mga bagay, katulad ng pamilya mo, yan laging ina-advise ng doktor. Diba? About Chris Aquino, nung kapanahunan ay sobrang mataas siya at akala mo hindi nakaapak sa lupa, sabi ni May Moreno. Yun nga, kaya siguro yun ang pinanggagalingan si Ronald Reagan in UCLA Westwood. Talaga? Sabi ni Chino. So yun nga yung pinanggagalingan siguro nung nag-comment. So para manahimik ka na lang at magnilay ka sa Diyos, total ginagamit ang pangalan ng Diyos, huwag ka na magsasagot-sagot sa mainstream media kasi ibig sabihin hindi ka nanghihina. Kasi ang drama, si Tito Boy, yung parang, Tito Boy, yung parang your acting, talagang to the highest level yung acting mo na parang, any moment pwede ka nang, maatakihin o matsugi ka na. So opposite eh. Ang dami mong lakas sa para kang troll. Di ba? Parang troll lang.
Kumusta nga siya na Luisita at ang daming lang inapi ng mga tao ni May Moreno. Exactly. O yan, babalikan na naman ng tao. Although hindi na nga kayo ang issue, irrelevant ka na nga. Ang kalaban na nga ngayon, si Botod. Nakamag-anak mo rin si Botod, magkakamag-anak kayo. So, sige, pagbuhuli na namin kayo lahat, mga Jotang Ginemes. Sa Ricky Goch, ini-stress ni Chris ang kanyang sarili. O sabi niya, sa Lunes, ipapasok na siya sa hospital para subukan ang biological na gamot upang isalba ang kanyang puso. Ayun naman pala eh. You're talking about your heart. Tapos yung puso mo, pinahihirapan mo pa sa kababasa ng mga trolls. Eh di ogag ka. Di ba? Sabi ni Ayo, yan ang balik, karma. Eh di ba? Anong tawag dyan? Ang sabi sa'yo ng doktor, magpahinga ka, aglaga mo yung puso. Eh ginagalit mo yung sarili mo, ini-stress mo. Di ba? Nagbabasa ka ng comment. Paano mo nakita yan kung hindi mo ini-scrutinize isa-isa mga comment? O just ignore it. You deliver your dramatization speech, drama-drama, sulat-sulat, 'di ba? And then focus on. Like ako, mga palangga. Kapag ako nagdadadakdak dito, after ko magdakdak, binabasa ko yung mga comment ninyo, mga good comments lang. But I don't have time para basahin yung mga kasinungalingang comment against me. Why? Why should I spend time? I'd rather enjoy my cup of coffee with someone else, you know? 'Di ba? Bakit mo ano yung sarili mo? That, you know, kaya nga may mga friends, how do you handle basher? I just ignore them. Kasi wala namang katuturan yun eh. You just focus on your target. Ano is the target here? Dilawan, Pulawan, Lisa Smugs, Butod, and Kuting, that's my target. Yung mga sipunin, mga uhugin, you know, kung mano-mano ang labanan ng mga yan, durog na sa akin yan. Hi, Rainy. But we have to focus sa target natin. And Chris, your target is what? Para gumaling. Hindi yung mga trolls. 'Di ba? Hindi yung mga nagko-comment. So enough for this BS. Galit na naman ako nung isang araw, naawa ako sa iyo. Ano 'yun? Papansin na naman si Chris, sabi ni, oo nga palangga eh. Tapos sabi mo po, so may gamot akong susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na ito na hindi ka binibigyan muna ng steroids. Tapos sabi ngayon ako hingi talaga. I'm sorry. Pero parang ang kapal ng mukha ko na ang tagal nyo na akong pinagdarasal. But I really need it now. Please naman, mag-pray naman kayo. Tangina pati prayer hinihingi mo. Tapos may time ka sa pakipagbardagulan. Ano yun? Giatay. Alipay ko sa himo, sabi ni Modjin Clarito. Alipay ka gid sa akong palangga. Salamat kayo palangga. Oy. Di ba? Oh, ano na? Sabi mo anytime yung puso mo, you have problem sa puso mo. Then, dina-jeopardize mo yung puso mo. Oh, di ba? Sa trolls o sa kung ano man mga comment. So you ignore. Focus ka, yakapin mo yung mga anak mo, magchikahan, boom kayo, kaysa mag-Instagram ka na mag-Instagram. Magdasal ka sa Diyos. Total, sabi mo nga, yan ay way ng Diyos para, makita mo ang whatever, kung ano man ang makita mo, Estrella man, or, di ba, namamayat na si ate. Ay, nagpapapayat ako palangga. Hindi ako kumain ng kanin. More on lang ako, nagpapasexy ako kasi maging beauty queen ako. Ganon. Sumayaw na nga tayo. Siyempre, di ba, pumayat-payat na ako. Oh, di ba? Si Remy nagturo sa akin. Remy, di ba, ikaw nakikita ka na nasa Japan tayo. Yung friend ko si Remy, taga Japan. Lagi yung ganon. Di ba, yan ang sekreto ng mga gwapa. Dati pag nagpa-picture ako, ginagaya ko yung anak kong bigatla din. Nagpa-picture. Ma, sabi sa akin, ma, ang gabi niya, ma, hindi bagay sa'yo. Sabi ba, show the bells ka na. Payat. Di ba, Remy, ganyan tayo magpapayat sa picture? Anyway. Ay, nako. Naalala niyo ba? Si Chris ay financer sa pagbuboost kay Jober Lauyok, Pinoy Ako Vlog, sabi ni Piping Dilat. Exactly. Mga palangga, tinaob na nga natin sila eh. Oh, pinatawad na nga natin kasi may sakit, may anak. Kaya sino ba naman tayo na hindi magpatawad kung ang Diyos nga nakakapagpatawad, tayo pa kaya? My God, ay tayo makasalanan din naman. Time to, lahat tayo may mga kasalanang dapat harapin sa Diyos. Pero siguro, kung meron man siguro, alam mo, sige, mag-confess tayo. Siguro, kung meron man ako naging kasalanan nung kabataan ko, yung marami akong pinaiyak. Charing! baka may makakinig. Baka may umapila, 'di ba? Baka marami tayong pinaiyak na mga boylet. 'Di ba? Yun ang kasalanan ko.
Eh, wala eh. Bubbly, no? Maalindog ng bata eh. Hinahabol-habol ng mga hit, ng mga ano, mga brusko. Ano magagawa mo? Mm. Yes, nung bata ako talaga ang mga outfit ko see-through, oh. Pang ano, pang Victoria's Secret ang datingan. Kaya yung mga boylet, hinahabol-habol ang kalindog ko. Eh, ever since long hair ako, hello. Anyway, tuloy na. Ito na ang bida. Nagiging Chris Aquino na ang datingan natin dito, mga palangga. Think like Madam Marla, napansin ko lang. Oh, thank you, Bego. Ay, akala ko matulog ka na palangga. Ah, kanina pala yun. I love you too, Jess. Okay? Tuloy natin ang balitang ito nakakabuisit na naman tong balita. Imagine mo, dito kompleto, tumatawa tayo, 'di ba? Galit tayo, tapos parang luka-lukahan lang talaga tong balitang ito, ano? Umuusok ilong ni Hitad kapag naririnig kang ganyan palangga. Okay. 6 timbog ng NBI sa illegal mining and quarrying. Oh, sino to? Baka hindi nakapagbayad kay Lisa to. 6 na individual na sangkot sa illegal quarrying and mining ang inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division or NBI-NCD sa Hermosa, Bataan. Pwede na ba ako palangga professional broadcaster? Baka naman. Baka naman, Pastor. Pastor Kibuloy. Baka naman kailangan nyo dyan sa SMNI. Okay. Kinilala ang mga dinakip na sina Domingo Leal, Zaldi Adelantar, Rio Bueno, Mark Anthony Santos, RJ Mamalateo at Christopher Alba. Nabatid na nakatanggap ng subong ang NBI-NCD kaugnay sa talamak na illegal mining at quarrying activities sa barangay Maambog, Hermosa, Bataan. Baka nga hindi nakapagbigay dito, hindi nakapag-entrega kay Lisa, kaya, nahuli. Alright? Aha, ito si Madam Myra E. Sabi ni Gyuson, ano yun? Myra E yung vitamins. Napatunayan ding walang kaukulang permit ang operasyon mula sa Provincial Mining Regulatory Board ng Probinsya ng Bataan at Department of Environmental and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa Region 3. Sabi ko na nga ba hindi kayo nagpadulas sa pinsan ni Lisa Jaan, okay? Sa DENR. Walang padulas, kaya kayo nahuli, mga hitad. Si Bang Samoro Vlog, thank you palangga. Yung mga kababayan kong Islam, thank you so much for loving me. Okay? Tuloy ang mga balita. Ang mga kaletsiyang balita. Napatunayan ding walang, naulit ko na yan. Paulit-ulit, may ikolalya. Okay. Dahil dito, ikinasa ng NBI-NCD ang entrapment operation laban sa Maxfield Management Development Incorporated or Maxfield at naaresto sa akto ang 6 katao. Kaya nga sabi ko dapat nagbayad kayo kay DNR, kay Yulo at kay Lisa Smugs. Kasi kung napalusot nga yung Yinglong, di ba? Yung Yinglong, remember that? First quarter of January na nag-i-export ng nickel. Naalala niyo yun? O walang proper documentation at hindi 60% owned, more on Chinese owned. Nakalusot yon dahil sa basbas ni Lisa Smugs. Imagine mo, naalala ko yung mga balitang yon. Hello? Alright? Orlando Nicolas, na late ka. Magbayad ka ngayon ng isang kape. Charing na palangga. Chika-chika boom boom lang. Okay, kasamang kinumpiska ang mga ginamit na truck at backhoes. Nako, baka gamitin ni Lisa yung mga truck at yung mga backhoes na yan sa kanyang pinapatayong mga mansyones. Si Lisa lahat to, kahit anong ibalita ko, hindi natin walain si Lisa Butod dahil siya ang nagpapatakbo at nagdidestabilisa ng ating gobyerno. Yes, if wala na SMNI, dito na ako manonood. Ayaw ko na sa other channel. Sabi ni Honey Alcosder, dito ka na manood palangga dahil dito ang mga balita ay hindi boring. Yung mga balita kasi seryoso ganyan. Kasabay nito ang pag-issue rin ng DNR ng cease and desist order laban sa Maxfield nitong Pebrero 19, mga ganon-ganon. Di ba? Dito hindi, may twist ang mga balita. So yun yung chika-chika boom boom. Oh, yan. Bakit pa ulit-ulit ang balita? May sakit yata itong yung yung nagpadala yata ng balita, may saltik din eh. Anito ba yung nagpadala ng balita? Mag-comment ka nga dyan. Sabay nito sa pag-issue ng DNR ng cease and desist letter order laban nga sa Maxfield nitong Pebrero. Yeah, itong Pebrero 2024. Andali lang Okay, dito.
Hala, bakit paulit-ulit ang balitang 'to? Paulit-ulit, parang 6 na copy-paste na balita, kaloka. Oh, asan yung balita ko? Oh, ito na lang, oh, bago basta yun may nahuli. Hindi nakapagbayad kay Lisa Smugs at saka kay Yulo ng DNR kaya nahuli, right? Pabataw. Okay, magpabati ka. May birthday ba ngayon? May nagbe-birthday? Basahin natin ang trolls. Si Ma'am Arcilia na lang, hindi troll. Tuloy ang balita. Ito, nakakabwisit na balita na naman. Premyo sa Ultra Lotto 658, Super Lotto 649. Di na panalunan kasi nahiya naman si Melangka. Kunwari lang yan. Sa susunod na araw, ibibigay na naman nila yan. Alright? Okay. Ito. Ilang araw matapos masungkit ni Lisa Smugs at ni Milyonaryo ang 64 million Super Lotto o 649 jackpot noong Webes, nasungkit talaga. Wala pa ring nanalo sa 2 lotto draws nitong linggo. Dahil nagpapahinga muna si Lisa Smugs, si Milyonaryo at si Bangag. Dahil medyo nahiya ng konti, sa susunod na araw na naman, bubuelta. Yan, binabasa ko lang. Ano bang kinalaman ko dito? Pinagpahinga muna ni Lisa Butod ang kanyang kasabwat na si Mel Robles para hindi halata at hindi pag-uusapan ng bayan. Kaya ang issue muna kay Kibuloy ang gusto nilang igisa sa social media at sa mainstream media. Kita mo? Ay, nako. Base sa Philippine Charity Sweepstakes Office, walang nanalo sa Ultra Lotto at sa Super Lotto. Ang winning numbers para sa Ultra Lotto ay Chuba Chuchu Eklabush. Hindi na importante yung number kasi kaletsyan lang naman yan. Ang maswerteng numero naman para sa Super Lotto ay Chuchu Chuchu sa premyo na 15 million na mapupunta din naman kay Butod at kay Kuting at sa kanyang mga kasabwat. Di ba? Kabuisitang balita talaga, no? Mahiya pa pala mga walang hiya, sabi ni Orlando Nicolas. Nalulungkot ako nung nalaman kong nagkahiwalay na ang landas nyo, sabi ni May Moreno. Kamalungkot. Ang mga basura palangga natapon. Huwag kang malungkot palangga. Dito ka sa katotohanan. Dito ka sa loka-lokahan, hindi sa may saltik. Huwag ganon. At least ako, sa sinapupunan pa lang, loka-lokahan na. Diba? Yung iba nag-develop na lang ng saltik dahil mga bitter at inggit lang. Diba? Veron, yes, real talk, Madam Maharlika, go tell the truth and fight for the country. Sabi ni Veron, huwag ka malungkot palangga. You just assess. Follow your brain, your mind, your heart, and your alindog. Sabi ni Roberto Trillanes, hindi naman to Trillanes, ano? Sila naman talaga ang nananalo sa Malacanang. Sabi ni Ram, my saltik. Sabi ni Vega Warp, yes, agree ako dyan. Don't waste time sa mga dugyots. Of course, darling. Ang time ko para sa pagpapaalindog. Hello. Okay. Abangan nyo ang aking cooking show. Diyan tayo. Diyan ko ibubuhos lahat. Gigisahin ko sila ng bonggang-bongga. Oy, abangan nyo cooking show ko, ha. Maharlika Food Network, paki-follow na yan. So kasi alam mo kung bakit? Habang nagluluto tayo, ilalagay na po natin ang sibuyas. Imagine natin na ang hinahalo natin si Butod, si Kuting. Ganon yung cooking show natin. May politika pa rin. Dikdikin natin ang pinong-pino, pero bawang yung didikit. Tatantarin natin ang bonggang-bongga, yung mga ganon. Gusto niyo ba ganyang show? Okay, balik na tayo sa balita. Okay. Honey Alcos Drio, I am a long-time follower mo, Maharlika. I like your strong personal palangga. Dapat magpaka-strong tayo. Sa dami ng umapi sa akin na gusto akong malubog sa kumunoy, aba palangga, bumangon ako na parang isang beauty queen, isang warrior na babangon ako at dudurugin kayong lahat. Okay, may patalastas tayo, sabi ni May. Yes, May, I love you, May. Si Ram, tawa magtawa na lang tayo dito. Magdidikdikan na tayo ng bawang. Didikdikin po natin ang bawang na parang si Lisa Smugs ng pinong-pino. Yeah, yan ang cooking show natin. Abangan yan. Alright. Eto, balitang artista na muna tayo sa kakilala sa akin palangga. Ito po ang mga balita mula sa mainstream media na ating itatama at bubodyakin at lalagyan natin ng twist. Comedy. Alright. Para maganda ang buhay natin. Enough for that BS mga balita. Magandang umaga mula sa bulwagang pabalitaan ng ABS-CBN, GMA7, Chuchu. Ito po si Chuba Chuchu. Diba? Ang boring. My God.
Ayoko ng ganyang balita kaya 'pag narinig ko, patayin ko na 'yan. Okay. Alright, tuloy ang balita. Artista naman tayo palaga. Bea, pinapayuhang mag-freeze ng kanyang jetlog. May itlog. Yeah, we have eggs. Okay. Okay. I have friend, meron akong kaibigan dito na nasa 849 siya. Pina-freeze na yung itlog niya nung bata siya. Actually, I advised my daughter, no, yung isa kong anak, na kasi ano na siya, 20 plus. Sabi ko, hoy, magpa-freeze ka nga ng itlog mo kasi gusto kong magkaapo sa'yo. Wala pa siya. Ano ba? Ilang taon na si Hitad? Magti-28 na si Hitad, yung Jonakis ko. Mga millions din. $40,000 pala. Mga ganon, 40,000 magpa-freeze ng itlog. So, pinapa-freeze ko yung itlog niya. O sabi ko, mag-anak ka na, bigyan mo na sa kanya 40,000. Nako, speaking of itlog, si Kuting po, ang kanyang itlog ay kasing laki ng butiki na laging pinipisat ni Lisa Smugs. Kaya nagkaletse-letse ang ating bayan. Okay, tuloy na natin si Bea. Pinayuhan si Bea Alonzo na magpa-freeze ng kanyang jetlog para magkaanak pa raw ito. Yeah, just do it kasi you have money. Bea, come here. Ay, sa Pilipinas, meron naman siguro yan. Pero sa Amerika, common yan magpaano ng itlog. Magpa-freeze ng itlog. Ayan. Ano to? Sabi ni Bega Warp, Madam, totoo bang nag-renewal of vows si Keso at Puso? Oo, nag-renewal ang mga Hitad. Ang corny nga. Parang, oh my God, kadire. Di ba? Di ba word ni Heart yan? Oh my God, kadire. Dabok-bukin. You know. Ayan, natapos. Wag na si Puso kahapon na yun, balita na yun. Si Bea na tayo. Okay? Sa kasalukuyan ay 36 years old na ang actress at obviously kasama siya sa mga kababaihan ngayon na pinipili na wag magmadali na magkaanak. At ang pagpa-freeze ng kanyang jetlog raw ay maaaring magbigay daan sa isang babae na maaantala ang pagjujontis kahit magkakaedad pa siya. Pinag-uusapan nga ngayon na baka raw mahirapan na ang actress na makahanap ng bagong karelasyon after Dominic Roque. Di rin, di ba? Wag, madali lang naman yan. Basta kumuha ka lang ng taong totoong magmahal sa'yo. I think that's about it. Di ba? O kaya pumunta ka sa isang lugar, Bea, na walang nakakilala sa'yo na artista ka. Di ba? Mamuhay ka ng sarili. Total pera, may pera ka naman. 'Di ba? Yung wala nakakilala sa iyo, foreigner. O 'di ba? Pwede rin kung gusto mo ng foreigner. Pero kung gusto mo ng Pilipino, hindi ka makakaligtas. Ay talaga pwedeng yung yaman mo. Or kumuha ka ng mas mayaman sa iyo kung gusto mong protektahan ang yaman mo. Ako nga nung bata ako. May story ako kasi may balitang may twist to. Ito, magkukwentuhan kami, no. Dito sa bahay. Sabi ko sa jowa ko, "Jotang Genemes, niloko mo ko eh." Bakit? Kasi kala ko malawak yung kalupaan niyo, leche. Sabi ko ng gano'n. Although meron naman, akala ko mayaman ka. 'Di ba? Naano mo ko, nabudol mo ko. Pero okay na lang din. Kasi love man kita, Dodong. Kahit walang yaman, magpayaman na lang tayong dalawa. Magtulungan na lang tayo, Dodong. Ganun ang pagmamahal. Oh, 'di ba? Ganun ang pagmamahal. Kahit walang yaman, pero sama parang naloko ko eh. Pero I realized, pwede na rin. 'Di ba? Kasi okay naman yung mga Junakis, nagkaapo pa ng bonggang-bongga. So, what else do you need in life? Pero sometimes, minsan naluloko ka, nabubudol ka rin sa pag-ibig eh. Kung iniisip mo yaman. Pero pwede ka namang maayos ang buhay mo. Ang pag-ibig, ito Kasi may mga nagsasabi na you have to be practical. So, yung ganitong kaisipan ko, kung ako, kunyari, single ako, wala akong jowa, maghanap ako ng jowa, hindi ako kukuha ng, nang ako ang bubuhay. Okay? Hindi ako kukuha na ako bubuhay. O dapat pantay tayo para tayo mag-level of income. Para naman, alam naman ako na magtatrabaho. Di ba? Mga palangga. Tapos ikaw nakaupo ka lang. Hindi po pwedeng ganon. Dapat pantay. Pero nung bata ka, kasi ang mga linyahan ng bata ka, mamahalin kita. Kahit wala kang pera, kahit wala laman ang bulsa mo. Kasi when you're 16, 17, 18, 19, it's all BS. It's not really BS. Lahat pag-ibig, lahat puro pag-ibig yan. 'Di ba? Lokalokahan ka pa, pag medyo nagselos-selos ka kung anong ginagawa mo sa buhay, may napagdaanan ko yung mga kaletsahang pag-ibig na yan. Nung bata ako, may pakrayola-krayola ka, kasi kala mo katapusan na ng mundo. 'Di ba? Ganon tayo ng mga bata eh. Na parang may mga drama pa nga ako, iinom ako ng alcohol, pero hindi ko naman nilunok.
May mga ganon. May mga ganon. When you're 18, ganon yung mga thinking natin. Baliw-baliwan lang. Pero yung ganitong edad natin, mas smarter tayo. Kasi nung bata talaga tayo, iba yun eh. Parang matignan ka lang nga lang, yung kipay mo, gumaganon-ganon na ng crush mo, di ba? Ganon yun, mahawakan ka lang ng kamay. Parang, oh my shit, pag-ibig na to. Parang siya na yung magiging forever ko. Siya na yung makakasama ko habang buhay. Tititigan ka pa lang, ganon. Nung bata ka. But sabi ko nga, kapag tumanda ka, iba na ang level. So sa 36 na si Bea, I think ibang level yun. Si Becca Warp, Madam, mahal ka, nag-slambo ka rin ba? Oo, may slambo ako, may diary pa ako. Dear Diary, may mga nandito kami, nanood kami ng sine. My God, andyan pa yung diary ko. Andyan pa yung diary ko. One time, hanapin ko nga. Dinala ko yun dito sa Amerika. Nanood kami ng sine, tapos nag-attempt siya. Nahalikan. May mga ganong drama, di ba? Ay, nako, kalandian na to. Wag to. Balita tayo, ha? Nagbabalita tayo. Kalandian na tong pinagkukwentuhan ko. But those were the days. Kinukwento ko pa nung inabutan ako ng bulaklak. Sabi ko, Dear Diary, itong bulaklak na to ay ninakaw niya lang sa kapitbahay. Pero pwede na rin kasi mahal ko siya. Ay, nako. Sabi ni Arian, boycott Starbucks. Oo nga, sabi nga ng anak ko. Okay, na-boycott ko na yung Starbucks. Eh, wala kasi ako mga hanap na kape sa area ko pa lang. So, ito lang. Bukas, sige, hindi na ako bibili. Promise. Tuloy na natin si Bea. Ito na naman, kalandi ang balita na naman eh. Yeah, ako may slumbook din ako. Yeah, ako nag-slumbook ako. Meron pa mga flames na ganyan. Mga kachipan. Pero no, it's not really kachipan. Those were the days nung kabataan tayo. Yeah, wala kasi ako sa palangga sa bahay, kaya bumili ako ng kape dyan sa baba kanina. Alright. Anyway, di ba? Nagtatago kasi ako. May sabi, TNT daw ako, may nag-comment. Di ba? Sabi, nagtatago. Hoy, matagal na ako nagtatago. Nag-start pala ako na vlogging, nagtatago na talaga ako. 2015 pa lang nagtatago. Matagal na akong tago ng tago. Believe me. Unang-una, pinagtataguan ko yung mga demonyo. Bakit ka naman makipagkape sa mga demonyo, di ba? Di sa inyo na ako makipagkape. Yes, Dinah. Nagtatago talaga ako. 2015 pa lang when I started vlogging, nagtatago na talaga ako. Actually, kahit na lumabas ako ng bansa, pag hindi ko feel sometimes you don't feel good, di ba? Sika, nagmamasa ko ng bongga mo kasi ayoko may makakasilay ng alindog ko. Pero pag feel ko, syempre magpapabongga ako. Talaga, di ba? Katulad ni Noel, nakita na nagdamit ko sa doon sa Paris. Syempre, pabongga talaga ako. Drama, papabango ako para pag naamoy niya ako, amoy niyo ang alindog ko. Ganon. Pero syempre, if you don't feel good, may mga araw na may may bad day and good day. So you just keep your peace, di ba? Okay. Asan na tayo? Magbabalita ba tayo? Di ba? Dahil hindi lahat ng oras i-upbeat ka. May mga oras na sumasakit yung kepailabo mo kasi nasobrahan ka. Charing ngayon, bastos na naman si Lola. Wala naman nanonood sa akin bata. Okay, ito na. Okay na, ito na. Pinag-usapan nga ngayon na baka raw mahirapan na ang aktres na makapaghanap ng bagong karelasyon. Ayan, inulit ko na naman. Malamang na itinanggi ito ng kanyang management group, pero totoo bang hindi gaanong nag-take off ang produktong inendorso nito na kahit daw sale na sa mga mall ay hindi pa rin daw na sold out. Sa bagay, marami namang ganon. Dahil chismosa din ang nagbalita nito. Whatever. Okay, tuloy ang mga balita. Mga pribadong lupang kinukuha ng pamahalaan dapat mabayaran agad, sabi ng Supreme Court. Malinaw, nakawalang katarungan. Ito na naman issue. Ang hindi pagbabayad sa loob ng matagal na panahon sa lupain na kinamkam ng pamahalaan para sa pampublikong gamit. Ayan, di ba? Ito ang idineklara ng Supreme Court sa kaso ng Department of Public Works and Highways or DPWH na kumuha sa 7,555 square meters na lupain ni Casimiro Tamparong Jr. sa barangay Kauswagan sa Cagayan de Oro City. Tutut! Halos 2 dekadang tumatagal ang kaso kaugnay sa usapin na dapat na kabayaran na makukuha ni Tamparong hanggang sa mamatay ito noong December 3, 2018 na hindi pa nakukuha ang kabuuan ng kanyang kompensasyon. Akalain nyo, namatay na lang yung kawawa nating kababayan. So ito yung problema sa gobyerno, mga palangga. Ito ang problema ng ating lipunan na dapat talaga ay tutukan. Okay. What more injustice can be caused to a landowner who up to the time of his death was not able to fully enjoy the benefits of the land
taken from him by the government than to shortchange him with a delay in the payment of just compensation. Sa tala ng korte noong 1999, sinimula ng DPWH ang exploration proceedings sa lupa ni Tamparong o Tamparong Jr. para sa proyektong Cagayan de Oro Third Bridge and Approaches. So, again, this is all about corruption, mga palangga. Corruption na dapat mawakasan. Inisyal na nagbigay ang DPWH ng 9.4 million bilang provisional deposit. Matapos ang 10 taon ay dineklara ng RTC ang compensation sa lupa sa halagang 3,500 per square meter at inuutos ang pagbabayad ng pamahalaan ng legal interest hanggang sa mabayaran ang buong lupain. Inihayag ng Supreme Court na nakasad sa Section 9, Article 3 ng 1987 Constitution na hindi maaaring kunin ng gobyerno ang lupain nang hindi binibigay ang tamang kompensasyon. Kaya ko rin ng fast reading. Batid ng Supreme Court na dahil sa tagal ng panahon na inalam ng korte na rapat na bayaran, nagdurusa naman ang may-ari ng lupa dahil nagkakaitan o napagkaitan siya ng kikitain sana sa pag-aaring lupa. Ayan, enough for that. Okay, mahaba itong balita na to. Ang oras sa Manila ay ganap ng alas 10:37 ng gabi. Tutut! Okay. Ay, panibagong balita, mga palangga. Ay, nako, ito pa. 459 na bilanggo mula sa Bilibid na ilipat na sa Iwahig. Pinalipat kaya ni Lisa Smugs at ni Bonjing, okay, at ni Katapang. Maayos na inilipat nitong Sabado sa Iwahig Prison ang Penal Farm IPPF sa Puerto Princesa. Gusto mo, Kuya Cesar? Ang 459 person deprived of liberty. Mabagal yun, wag yun. Wag tayo mag-Kuya Cesar. Okay, ang 459 persons deprived of liberty, baka bukas pa tayo matapos pag si Kuya Cesar ang magbabalita. Gusto niyo, Kuya Cesar? 459 persons deprived of liberty or PDLs mula sa New Bilibid. Soko. Si Gasbelgas pala yun. Sa Muntinlupa City ayon sa Bureau of Corrections. Sa kabuuan, umabot sa 1,254 ang kabilang ng mga PDLs na inilipat sa ibang operating prison at penal farm ng Bucor mula ng Enerong taong ito. Dapat mga palangga ilipat na dyan sa Manila, sa Malacanang Zoo para gurgurin at buhatin ang mga chuba-chuchu. Okay. Ipinahayag ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Pio Katapang nakasabwat ni Smugs, ni Kuting Bangag Jr., ni Remulla at ng lahat ng mga kadyutahan na batay sa report na isinumiti sa kanya ni Acting NBP Superintendent Chief Inspector Roger Bongcales, kabilang sa inilipat na isang inmate na ibiniyahe ng IPPF na sakay ng ambulansya matapos man-diagnose na may hypokalemia. Ayon kay Katapang na hindi naman matapang, okay, ang paglipat ng mga PDL sa labas ng Metro Manila isang stopgap measure sa pagbawas ng overcrowding sa NBP habang hinihintay ang budget. Budget na naman para sa pagtatayo ng regional correction. Magkano na naman, Katapang, ang iyong kukubrahin? Nalala niyo si Katapang nung kakaupo pa lang niya na lalagyan na niya ng mga camera, safety measures lahat, ang Bureau of Correction. Tapos ang sabi niya, meron naman tayong kaibigan dyan, mangungutang muna tayo. Di ba, mga ganun drama? So may kaibigan daw siya na magpo-provide noon. So doon pa lang, binoljak na natin siya na hindi siya dumadaan sa bidding process. Di ba? Ito mga kaletsihan to. Wag natin ito tapusin. Walang kwentang balita. Pag walang kwentang balita, lalagpasan nating mga hinayupak. Ay, nako. Ang oras ay ganap ng alas 10:40 ng gabi. Tutut! Si Lisa Smugs, turutut! Si Kuting, tinurutot! Okay. Ayan. Proseso sa bicameral gustong reviewin ni Nancy Binay versus ipinuslit na 27 billion ACA funds. Ayan, Nancy Binay, gumawa ka ng tama. Wag puro kadiliman, ha? Lahat kinahaway na. Wag puro kadiliman. Okay?
Pinare-review ni Senator Nancy Binay ang proseso sa Bicameral Conference Committee or BCC matapos maipuslit ng tuta ni House Speaker Tambaloslos ang 27 bilyong pondo para sa ayuda para sa kapos ang Kita Program or AKAP na ginamit sa Peking People's Initiative. Showbiz daw masaya. Wala na eh. Dalawa lang yata. Baka mamaya may showbiz pa. O yung gumawa ng ano ko, dapat damihan mo ng showbiz daw, sabi. Request ni Mr. Baby Goats. Sinabi ni Binay, Chairman ng Senate Committee on Accounts, pero kasi kailangan natin ng usapin panglipunan palangga. Na suportado nito, ito importante ito eh. Nito ang muling pagsusuri na umiiral na proseso na pinagtibay ng Senado at Kamara sa Bicameral Conference Committee level kapag inaprubahan ang final version ng national budget. Gusto niyo Bisaya? Bisaya man ko. Nagagahol na sa panahon. Gusto niyo mga ganon? Ay, wag na, hindi lahat nakakaintindi ng Bisaya. Nagagahol sa panahon ang dalawang kapulungan ng Kongreso sa pagtatalakay ng pambansang budget. O Ilonggo na lang, mas maganda. Kaya napapanahon na ikonsidera ng mambabatas ang alituntunin upang maitaguyod ang transparency at kaayusan sa proseso. Balapalangga. That's Ilonggo. Gano'n na mga Ilonggo, mga malalambing. Magandang tingnan kung ano yung magandang idagdag bala doon sa proseso, bala sa Bicam, palangga. Para ngayon kasi nagkakagulatan sila dira sa Kongreso kag sa Senado, siling ni Binay. So lumitaw ang pananaw ni Binay bala nga matapos kuno matuklasan ng illegal nga pagsingit bala sang 26.7 billion nga budget nga ginkawat ni Tambaloslos baladay na kuno abi baladay sa DSWD ni request pero wala naman gin request para sa ayuda para sa kapos ang kita program AKAP kadiputahan gid na nami gid talaga pang tuslo ko na mga bilat nila yung Ilonggo ay Ilonggo kaloka Hiligay nun na palangga, iligay nun. Ginamit ang AKAP sa pagbibigay ng ayuda, nami talaga tampuruso na si Tambaloslos kag si Lisa, nami tuslokon ang giti ni Lisa. Okay, balik na tayo sa normal. Ginamit ang AKAP sa pagbibigay ng ayuda kapalit ang lagda sa signature forms na ipinakalat ng mga kaalyado ni Tambaloslos na kada barangay na nagbigay ng 100 hanggang 3,000 pesos cash aid sa lagda o sa lalagda upang amendahan ang saligang batas. You know this already. Di ba? Si Awit Chen, kadlaw-kadlaw ka daday. No ka man imo ka, tawa-tawa ka. Okay. Ikinatuwira naman ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales na kasabwat ni Tambaloslos sa kahayupan dyan sa Kongreso na nalaman ni Senator Amy Marcos ang pondo sa AKAP dahil nilagdaan ng senador ang Bicampe report sa pambansang budget. Pero yun na nga, ang sabi nga niya, Senator Amy dyan, pag-submit nila sa Bicam, akala nila, ay, okay na yung kasi e-signature, pero hindi nila alam, after that signature, may isiningit na total of 60 billion na insertions nga o isiningit nga ng hinayupak na ito. So, nasagot na yan. Okay, tapos na yan. Alam nyo na itong Bicam na to. Kaya dapat durugin na itong mga hayop na ito. Okay, ito pa si Tambaloslos. Okay, ito, mga kasinungalingang balita ni Tambaloslos. Tambaloslos, bumuhos sa gitna, bumuhos daw yung suporta. Bumuhos ang suporta sa gitna ng atake ng mga senador na nagpapahayag ng suporta kay Tambaloslos. Sinungaling ka. Hindi ko na ito babasahin ng balita. You know why? Nakita ko, may pinost si Sas na video na gumagamit kayo ng mga tingog-tingog party list. Tapos pinopromote nyo si Tambaloslos na si Speaker of the House. Ito nagbigay ng ganito, ganyan-ganyan. Hoy! Hindi nyo sisinungalingan ang taong bayan. Ayoko na magbalita pa lang. Napiko na ako eh. Ayoko na. Buisit na ako dito sa hinayupak na to eh. Sa inyo pa balita? Mga kasinungalingan ni Tambaloslos na malakas daw ang kanyang suportan sa mga taong bayan. Saan ang malakas? Tambaloslos. Hinayupak ka, puro kakatarantaduhan. Dapat nyo nang buhatin yan. Si Tambi, ang Tambaloslos is one. Sabi ni Maricho, isa lang palangga si Tambi tsaka si Tambaloslos. Fake news na naman yan kay Tambi. Grabe na talaga itong mga kakamping media ni Butod. Yeah. Kaya nga nagpabalita na malakas daw si Tambi. Julol, sabi ni Angela Bolivar. Hallucinating si Tamba. Julol, Jutang Jinemes, Tamba. Hindi kami magpapaniwala sa'yo. Alright? Ano pang gusto niyo balita? Ayoko na basahin yun. Walang kwenta yun palangga.
dito sa channel natin, sa Maharlika Network, at dito sa ating, Boljak, mga palangga, sa ating Boljak TV sa YouTube, 'pag nagbabasa tayo ng balita dito, kapag buwisit ang balita, stop kaagad si Maharlika. Kasi niloloko lang tayo. Why waste time? Dito sa kasinungalingan na 'to, 'di ba? Pisot ni Tamba, gamay. Oh, kasing laki ng aratilis. 'Di ba? Hindi pa makabangon, hindi pa makatayo. Kasi 'pag I'm sorry, dun sa medyo mga healthy, 'di ba? Mga jabang, pero mga katulad ni Tamba, mukhang hindi na. Ganyan. Parang tino-tino, parang aratilis. Okay, baka ng survey ko lelat si Tamba, sabi ni Maverick Venson. Kakasira ng araw, sabi ni Marie Sandoval. Oo nga. Oh, wag kaya nga pinutol ko na masisira lang yung araw natin. Showbiz na lang daw. Ang PTV sa IG puro propaganda ang pinopost, binabash sila majority ng nag-comment, sabi ni Bahar Angela. Kasi nga funded sila. From New York, Aija, good morning. I love you to my darling palangga. Thank you so much. Panay post si Tamba sa social media, mukha talagang, well, ito na nga. 'Di ba? Inutusan nga sila ni Tamba, 'di ba? In-expose ko sa inyo 'yon na inutusan ni Tamba, ni Lisa Smugs, lahat sa Kongreso magkakasabwat na magtoka-toka sila, mag-take turns sila sa press conference to attack Duterte and para pabanguhin si Tamba at ang Senado. 'Di ba? Nung nakaraan, I think few hours ago may press conference na naman sila. So yan yung purpose nila. Kaya sabi ko, wag kayong mawawala sa ating issue. Kaya lahat dito, tamba-tamba, lisa-lisa, butod-butod. Lahat exposed. Abangan ninyo ang abangan ninyo ang ebidensyang ibibigay ko sa inyo ng bonggang-bongga. Hindi nyo maririnig sa mainstream media. Dito lang yan. Kung paano si Lisa Smugs naging mastermind ng pandurukot o extraction sa mga bata sa Turkey. Yan po ang malaking bagay dahil heinous crime yan na dapat kung gagawin lang ng batas ang tama, ikukulong panghabang buhay si Botod hanggang sa kanyang kagurguran o kamatayan sa dulo ng walang hanggan o sa dulo ng hanggan. Ay, nako. Anyway, mga kababayan, this is your fair lady Maharlika. I hope nag-enjoy kayo sa mga balitang may twist. Tutok lang kayo dahil araw-araw. Pag hindi lang ako magkasakit, hindi tayo magpapahinga. Okay, dahil sabi nung nagbibigay sa atin ng balita, sinasaksak na sa akin yung balita. O ito. Ibalita mo yan. I-twist mo. I mean, lagyan mo ng comedy. Okay? Hindi natin iti-twist ng kasinungalingan. Yung kasinungalingan itatama natin. Alright? See you later, alligator. I love you palang, gingging.